Hello and welcome po muli sa ating tutorial. Tutorial kung paano po gumawa ng plano gamit ng AutoCAD or tutorial kung paano gumamit ng AutoCAD 2D. Okay, so previously, ang ginawa po natin is itong front elevation. Okay, so next po natin yung ibang mga elevations niya. Right, left side, and then rear. Okay, so hopefully matapos natin lahat yan ngayong session. Okay, so to do that, ito po ang gagawin ko dyan, naka-group, ito i-group ko to, nung last time hindi na ano natin yan, tinanggal natin yung group ng ground floor. Anyway, ito, kakopy ko lang po yan ng ganyan, and then, since ito yung right side natin, i-rotate ko siya ng paganto. Yan. So, ito ang kagandahan ng naka-group, mas madali siyang i-copy-copy. Okay, so ito, yan pa rin po yan. Kumbaga ito, siya to. Okay, copy lang natin. Okay, so ang next na gagawin ko dyan, ito, ibababa ko siya ng ganyan, then gagawa ako ng construction line. Bibilis-bilisan ko na po para mabilis tayo. Okay? Dinahandahan ko nung last time para at least kahit paano mas masundan ninyo. Kaya ngayon, bilis-bilisan na natin. Okay? And then ito, i-move ko siya dito sa grid line C. Then itong grid line C, sa roof plan, itatapat ko siya dito. Okay, so magkakatapat na po yan dito. Okay, so after that, ito, i-move ko ulit siya dito. Then, pwede kong i-copy na lang yan or gawa na lang ako. Ayan. I-copy ko yan ng ganyan or pwede akong gumawa ng XL or separate na construction line. Okay? Sorry, XLV. Okay? So, yan. So, unahin muna natin yung ground floor. Mamaya na itong mga to. Yan. Mamaya na itong mga kanto na yan. Unahin ko muna yung parang pinaka-frame niya. Okay? After that, nagawa na natin yung vertical. Ito, wag muna natin talaga itong tanggalin kasi yan yung reference natin sa elevation. So, ito, kakopy ko lang ulit yan dyan. And then, ito dito. Then, second floor. And then, roof beam. Okay, so, after that, buburahin ko na yan. Yan. Yan, yan, yan. Then ito, sobra yan na construction line. Burahin na natin yan. After that, check natin. So, yan, meron ng paganyan, no? Ang meron na itong tatlo. 1, 2, 3. Ang next na natin ay bubong. Bubong na po tayo. Yung bubong natin. So, kung ano yung layo nito, usually, hindi pala usually. Kung ano talaga yung layo nito, siya rin yan, ito kasi yan yun yung front natin. So, ano yung layo nito dyan, siya rin naman siya dito. Okay? So, kung tingnan natin tong front, so ito siya. Parehas lang yan. Okay, magtatalo lang dito. Magtatalo lang dito sa taas. Okay? So, ang gagawin ko na po dyan, ito, ikakopy ko na yan. Yan, then ito. Yan. Yan, yan, then ito. Ito. Okay? Copy ko na yan. Ang reference ko na dyan is ito. Yan. Then, dapat, yan naka-perpendicular siya. Okay? Then, buburahin ko na to. Hindi pala makikita yon. So, buburahin natin yan. Then, next, ito, ganyan muna yan. Gagamitin natin siya as pag mirroran. So yun, copy natin yan, then ito i-extend ko siya. Yan. Extend. Okay, so ito pwedeng itanggalin mo na ng ganyan yan, then extended na yan. Ganon din ito, para hindi mag-doble-doble. Ganon din pala to eh. Yan. Ito, pero yun wag na. Okay, so after that, yung ibabaw nito, yung pinakataas, ganyan yan. So, ibig sabihin yan, hanggang dito lang elevation, hindi siya magaganto. Okay? Hindi siya magaganyan. Kasi nga, pansin nyo, makikita mo na dito sa front elevation na hanggang dyan lang. So, dapat hanggang dyan lang. So, ibig sabihin, pagpunta mo dito, hanggang dyan lang talaga yan. So, ang gagawin natin dyan, offset ulit natin to ng 150. Ito yan, yung parang ridge roll. Hindi pala parang ridge roll talaga.
Then, ganyan. MA natin. And then, ito, titrim ko na to. Okay, so this time mas mabilis compare last time kasi hindi na natin i-discuss to. Yan, kung bakit mabilis natin ginawa to yan. So kung gusto nyong malaman kung paano natin ginawa yan, kasi hindi basta-basta yung paggawa niyan, kailangan alam nyo yung detail nito. Sana yan. Yan, so diniscuss natin yan last time. Okay? So kung gusto nyong balikan yung videos natin, nandyan lang naman sa YouTube. Okay? So, next po natin, ito, yan na, then, lagyan natin ng hatch. Okay, so, hatch. Tingnan natin, yun, kamukha niya na. Ang next na natin ay itong mga overhang. So, yung overhang natin is nakalagay dyan, 1350 from grade line C. So, alam natin na ang poste natin is 300, so divided by 2, 150. So, 150, i-minus mo yung 1350, 1350 minus 150, 1.2, 1,200. Yun yung distance ng cantilever natin from the face of the wall or poste. So, offset natin ng 1,200. So, yun talaga yan. Or, kung gusto nyo namang i-double check, nandito naman siya. Ayan o, 1,350 yan. Yan. Or, ito pala siya. Para masigurado ito. Yan. Ito, kunin mo na yung dulo na yan. Yan pala yun. Wait. May nakalimutan tayo dito sa harapan. Nakalimutan natin yung railings. Okay, nakalimutan natin yung railings. Mamaya, balikan natin yung railings na yan. Okay? Wala akong naalala. Okay, so yan. Yung in-offset ko na 1,200, nandyan din yan. So, buburahin ko na to. Pareha lang. Okay? So, yeah, 1,200. And then, ito yung second floor, ano? So, bababa tayo dito ng yung elevation natin dyan. Bababa ng 50. Ayan. So, bababa tayo ng 50. Offset ko ng 50. Okay. So, ito yung elevation sa baba. Ay, sa labas. Kako sana. Yan. Yan. So, both side dyan may overhang tayo, Yan. Sorry. Bakit? Ayun. Hindi lang masyado makita. So, yan. Yan sa harapan at saka dito. Okay, so kung tingnan natin yung floor plan, so ito sa harapan, then meron din sa likod. Okay? Kaya both side yan. And then offset ulit natin ng 350. Nalaman natin last time na 350 yung depth niyang ng ating overhang beam. Overhang beam po is ito dito. Ito is cantilever yan. So kung tingnan natin yung plano, I think page 12. Ito. Itong B3 na yan yung overhang. Yan, overhang. Yung B1 na yan, ito. Yan yung cantilever na sinasabi ko. Magkaiba po yun. So, yun yung mga yun. Excuse me. So, next natin dyan. Next na natin dyan. Ito, second floor yan. Hindi natin burahin yan. Ito, tatanggalin ko na yan. Yan, ganyan. So, after that, ito pala, kailangan meron yung poste dito. So, either mag-construction line ulit kayo ng ganyan or pwede namang i-offset nyo na lang ng 300. Okay? So, yan yun. And then, ito, tuloy na natin to. So, i-copy natin yung elevation dyan. So, yan, construction line lang natin yan. Then, ito. Then, offset tayo dito ng, I think, 400 ba to? Ano ba itong distance natin ito? Yan, kopyahin natin to. Construction line natin to. Ayan. Ganyan. Yan. So, 400 nga. Extend na rin to. Pogi 100. Yan. Yan ang Pogi 100 kasi nandun. So, after that, burahin ko na to. Yan. Then, extend ko ulit ito. Then, dito kasi sa side, meron ding ayan. Burahin ko na to. Ganyan yan. Hindi na extend. Okay. So, yan. Meron na. Titingnan natin dito. Perspective. So, ay. Wala palang dito. Wala palang step dyan. Tingnan natin sa plano. Ay, meron. Meron step dito. Hindi natin nilagyan dito sa perspective. So, dapat pala. Meron ganito siya. Tingnan natin itong perspective. Yan. So, sorry. Yan.
3.4. Yan. So, meron pala dapat na ganyan. Okay? Tama nga naman kasi masyadong mataas to. Yan. So, do sakto lang yung taas niya, pero mas maganda kasi kung yung rise ng step nyo, maliit lang. Okay? So, ganyan pala dapat. Okay? So, next natin, yan, meron na. Ito, dapat meron din ito. 400 din to. Yan. And extend na lang natin yan. Burahin natin to. Burahin natin. Okay? So, next natin dito, dapat meron pa rin ito. Pala. So, buburahin ko na lang yan. Ganyan. Then, ito, second floor kasi yan eh. Yan, burahin ko na lang na ganyan yan. Ganyan, ganyan. Okay? Then, ito, burahin na din. Hindi natin buburahin to. Yan, isang side na yan. Ito lang buburahin natin. Yan. Okay, so, ito pa rin yung second floor natin. Next na natin yung pintuan at saka bintana na. Okay, so ito, unahin ko na yung ground floor. So, ito yung D1 natin. So, yan yung D1. Next, W5. Yan, gawa tayo construction line. Yeah, burahin natin to. So, tatlo. D1, W5, W1. Kunin natin yan. D1. Kopyahin muna natin. Sige, tuloy na natin to. D1. Lagay na natin siya dito. Okay, so saktong-sakto. Wait lang. Mali yung orientation niya. Baliktad yung ito. Dapat nandito sa right side yung doorknob. Okay? So, ito, and then iaangat natin siya ng dapat nandito yung level niya kasi ito yung ground floor eh. Itong level na to, ito pa lang yan nasa labas eh. Ito pa lang yan. So, iaangat natin. Okay? So, dapat ito, ang level niya nandito sa next step. Okay? And burahin ko na yan. Yan yung pintuan natin. Next, itong W5. So, yung W5 natin is ito siya. Yan. So, ito siya. Then, meron naman tayo ditong schedule. May schedule na tayo dito. Balikan natin to. Yan. W5, yun o. Yung height niya, mali pala to. 1 meter dapat yan. Nakita natin last time na mali siya. So, 1 meter siya. Offset lang natin to ng 1,000. Yan. Then, copy natin W5. Copyin ko na yung W1. Ito yung 1 eh. Kasi gagamitin din natin siya. Okay. So, W5. Copy natin siya. Ito siya eh. Tingnan natin yung perspective. Ito yan. Yan. Malit dyan. Sa ilalim ng stair yan. Okay. Next natin ito. W1. So, 900 naman to. 900 from the finished floor line. So, yan dito. Okay, so, ito, approximately, or dapat talaga, yung taas nitong pintuan, yun yung standard kasi natin. Taas din ng bintana. Ito, talagang hindi yan magaganon kasi nga, landing yan. Kumbaga, special na bintana yan. Okay, so, burahin ko na yan. Burahin ko na to. Meron tayong bintana. Next na bintana sa ground floor. So, next na natin ay bintana sa second floor. Ito, may W9 and then W1. I think ito W1 yan. Wala tayong label dyan. W1. Pati dito, walang label. Ano ba yan? Anong kulang pala dito? W9. Then ito. Tingnan natin to. Page 2. W1, W2. Okay, W2 and then ito W1. So, 1. So, I think ito, mirror siya dyan. Magkatapat lang yan. Okay, so, tingnan natin perspective. Ayan, magkatapat lang yan. So, pwede na natin i-copy yan. Pero, to make sure, ayun, ito na rin pala. Nagawa na natin ng construction line. Second floor yun. So, mirror talaga siya. So, ang gagawin ko dyan, i-copy ko na lang to dito. So, ground floor to second floor. Okay, double check. Sukatin natin, 900. Okay, next na natin, burahin ko na to, itong W9. Itong W9, ang detail ng W9 ay, tingnan natin to. W9, ito, yan. Yan, W9.
1 meter by 1.8. So, meron na tayong nagawang ganyan. Ito siya. So, kopyahin ko na to. May nakalagay naman dun kung ano yung elevation niya, pero most likely magkatapat yung taas nito. Magka-level ka sana. Yan. So, yung landing niya is somewhere here eh. Tingnan natin yung detail ng landing. Ito, wait lang. Detail ng stair, puntahan natin. Ayan. So, yung detail ng stair, ayan, 1.6 from ground floor. Ayan, 1.6 from ground floor. And then, from that, papunta dun ay, tandaan muna natin yan, 1.6. Gawin muna natin. Okay, ground floor, 1,600. Yan yung top of, yan na kasing landing natin. Okay? So, after that, ano yung nakalagay? Page 9, balikan natin. Top of stair landing, taas ka raw ng 1,950. Okay, sukatin natin, dapat 1,950 ito. Pag mali, may something wrong. May butal na 50. Bakit may butal? Okay, so dapat 19 ito. Hindi siya 1950. Yan, 19 pala. So, mali din to. Okay? So, so yan. Goods na tayo sa mga... ito, may pintuan pa pala dito. Pintuan sa second floor dito. Dito ito. Dito, dito. Dito, ito. Kopyahin natin siya. Parehas halos magkamukha lang yan eh. Magkaiba lang ng width. So, ito, lagay na natin dyan. Okay? So, tama naman ano dito. Tama ba? O dito sa kabila? Dito naman sa kabila. Oo nga, parehas sila na dito sa kanan ang doorknob. Okay, so yan. Next na natin yung nakalimut. Wag muna yung ano. Ito munang molding. So, molding muna tayo. Wait, ito. Offset natin ng 50. Okay. Nagawa natin to last time kaya hindi ko na-explain kung bakit 50 at 100 dyan. So, check nyo na lang yung ating last video. Okay, and then ito, W1, kokopyahin ko na lang to. Yan. Pati ito, kopyahin ko na to. Burahin ko na lang mamaya sa taas. Or, kopyahin ko na to. Yan. Okay, and then ito, offset ko ng 50. Then, offset ko ng 100. Okay? So, yan na. May molding na tayo. Next, molding ng pintuan. Meron pa rin tayong molding ng pintuan dyan eh. Molding ng pintuan. So, ito, medyo may konting pagkakaiba to. Kasi yung ilalim, walang molding. So, offset ko ulit siya ng 50. 50, then offset ko ng 100. 100. Okay, so, after that, burahin ko na to, and then ito, burahin ko na din to, ito, then ito, sorry, hindi yan, then extend ko to. Okay, then ito, hindi siya makikita dito pala, so burahin natin yan. So, ganyan na yun, goods na sa baba, ganun din sa taas. Offset natin 100, then trim. Okay, and then ito, trim ko na rin yan. Okay, yan, goods na tayo dyan. Okay, so goods na. Next natin itong molding na to, yan, ganyan. So para gawin yan, copy ko na lang tong ganyan, nakaganyan yan, then construction line. So pwedeng burahin ko tong mga to, yan. Burahin ko ito kasi madodoble lang siya. Construction line natin. Ayan, hindi na pala construction line, basta line lang itong ginagawa ko. After that, ito i-mirror ko siya. I-mirror ko siya sorry. MI ko siya, then ito move ko dito, then ito i-move ko siya dito. Burahin ko na to, then ito. Then ito, extended siya dyan, then trim, and then ito, ikakopy ko siya dito. Okay, and then trim. Okay?
So ito, hindi pa rin muna natin burahin yan para sa reference line ng second floor. Or pwede nang natin gawin kagaya nito. Parang may broken line siya. Ito wala siyang broken line, hindi natin nalagyan. Pero ito meron, dapat meron ganito. May broken line. Okay, so lagyan natin ng broken line. Gawin natin sa yan, maliit lang yan, 0.05 pinakamanipis, then hidden. Yan, then adjust natin yung size niya. Try natin 1,000. Masyadong malaki. 100. Malaki pa rin. I think 50. Yan. So 50 na yan. Then MA ko to. Then kasi ito yung sa ground floor. So and then pwede nating i-copy ito dito sa front elevation natin. Okay. Para may reference naman daw tayo ng floor elevation. Okay. So, yan. Goods na. Ang next na natin, yung nakalimutan natin na railings. Okay. So, yung railing, unahin ko na tong sa my front. Okay. So, yung railings natin, detail ng railings. Kaya, hanapin natin detail ng railings dito. Railings. Typical lang. Typical lang siya. Okay, dito medyo challenging to. Anyway, para mas matuto kayo, ito, turo natin siya. Yung taas, ito ay 2x4, and then ito ay 2x2. Yan, 2x2. 2x4 itong taas, yan, handrail. Yung vertical member is 2x2. And then the rest ay may 1x2 at saka may 1x1. Okay? So, yan. Tingnan natin yung perspective. Ito siya. Yan. And then, may space dito. Hindi siya sagad. I think ito is 25 mm yan. So, para gawin ito, ganito ang gagawin natin. Okay? So, ito kasing, tanggalin ko lang muna to. Yan. Itong dulo na yan, hindi natin sinasagad yan dyan. Okay? So, ang ginagawa ko, may space yan dyan na 50 mm. Both side. Ayan, 50 mm yan. Okay? Magkabilaan yan. So, dyan tayo mag-uumpisa. And then, yung height niya is 1 meter. Ayan, 1 meter, 1,000. Okay? So, dyan tayo mag-uumpisa. Ito sa front. Set ko ng 1,000. Yan. So, yan. And then, offset, galing dito galing dyan. So, ito yan, ito din yan. Offset ako ng 50. Yan. Then, dito rin sa kabila. Dito. Offset ako ng 50. Yan yung dulo. Then, offset ulit ako ng 50. 50. Yung 50-50 na yan, ito na yan. Yung dalawang member. 1 at saka 2. Okay, so, dapat equally divided yan. So, ang gawin natin, i-divide natin siya equally. Paano yung gawin? So, ganito yan. So, kunin nyo to, yung clear distance nila, yan, 3.3. Yan, no? Yung dulo to dulo, yan. So, kung tingnan natin dito, ito siya. Yan, rota dito. Nawala. Yan, wait lang. Ayun. Ayan, 3.5 to. Dulo ko yung ating SketchUp. May dalawang nababasa. Masyadong malayo yung 3.5 Ito ay 3.7. Wait lang, double check ko lang po 0.5. So may mali dito sa dito. Okay, yung problema nito. 3.5. Labas-labas kasi yan Double check ko lang Ito ay 3.7. Dulo to dulo. Dapat 3.5 lang. Ano nangyari? Oh, may mali ata. Double check ko. Dapat ito ay 3.7. 3.8 naman ito. Mali dito.
Ay, may mali. Okay, ito na, nakita ko na yung mali. Nakita ko na yung mali sa ating front elevation. Ito. So, ito dapat iurong natin siya dito. Yan. Iurong natin siya ng 200. Yan. Ito. Itong part na to. Okay, so, in-assume natin na nandito to. Ang mali natin is ito. Control C ko. Yan, ito. Naiurong natin siya. Naging ganito siya. Naging ganyan. Okay, so, at least corrected na siya. So, yan. So, 3.5. Tama na to. Yung sinusukat natin kanina. Okay, so, burahin ko lang ulit. O, i-hide ko lang ulit to. Then, ito, 3.5 na. Okay? So, 3.5. Ito na yan. So, ang gawin natin, kuha tayo ng Excel or calculator, kahit ano. Pero dito na lang sa Excel. Then, lalakyan ko na lang. So, 3.5, no? Yung 3.5 o 3,500, then, ima-minus natin itong, ileless natin yung itong dalawa. Itong tatlo. 1, 1, 2, 3. Tatlong 50 mm kasi 50 yan, di ba? Pagka-minus natin yan ng tatlong 50 mm, i-divide natin siya sa 4. 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin kasi niyan, itong 3,350, yun yung total length nitong 4 pag pinagsama-sama. Kasi nga, minus lang natin itong vertical na yan. Vertical, okay? So, divide na natin siya sa 4. Divide na natin siya sa 4. So, ito may butal. Hindi siya sakto na, ano. So, 837.5. So, sukatin natin dito sa SketchUp. Yan. So, 83745. Okay. Open natin yung extension. Yan. Precision pala. Kita nyo, 3 decimal. Ayan o. 837. Ay, dapat 4 para ano. 8375 dapat yan eh. Ulitin natin. Ayan. 8375. Saktong-sakto. Okay. So, 8375. So, yun yung offset natin. So, ito, dito naman pagbalik natin dito sa sketch, sa AutoCAD, baka malito kayo kasi meron na to. Okay, so kung ayaw nyong malito, ang gawin nyo na lang ito, i-move nyo muna or i-copy nyo muna dito sa isang side. Then dito kayo gumawa ng railings. After nyo gawa ng railings to, i-copy nyo na lang dun. Okay? So, offset ko muna yung handrail, 50 mm. Ito kasi ano. Okay, yan muna. After that, offset ko yung 837.5. So, yan yun. Then, offset ko ng 50. Then, trim ko to. Then, ito, ikakopy ko na lang siya ng ganyan. Okay, so, meron ka na. So, ito, kapag kinopy natin siya pa ganyan, hindi siya makita kasi nga, saktong-sakto, ito siya. Okay, so, burahin ko na siya. After that, kumpletuhin natin yung handrail. Yung handrail kasi natin is 2x4 siya. 2x4. So, may, ano siya, may extension na konti dito. So, nakagitna yung 2x2 dun sa 2x4. So, ibig sabihin, merong, dito, may 1 inch, then 1 inch dito. Okay, so hopefully, hindi kayo nalilito sa 1 inch, sa 25 mm, sa 50 mm, sa 2x4, mga ganun, no? So, I hope okay tayo dun. So, yan na yun. Offset tayo dito ng 25. Ibig sabihin, hanggang dito yung ating handrail. 25 ulit. Yan. Okay? So, next na natin dyan ay yung mga nasa gitna. Itong mga nasa gitna naman, yan, tingnan natin ulit yung detail nito. Yan. So, ang nangyari, galing sa baba, 75, and then ito, 2 by, ano kasi yan eh, 1 by 2 yan eh. Ito yan. So, 25 mm yan. So, 75, 25, 75. Okay, so offset ko ng 75. Ito lang muna isang gagawin ko. Yan, then ito, after natin magawa to, copy-paste na lang natin yan. Okay, so 25, and then ito, ikakopy ko ulit dyan. Ganyan. Okay? Mas madali. Yun. After that, yung sa taas naman, pareha lang.
Parehas na parehas sa taas, ano? So, ito, mirror ko na lang siya. And then, yung vertical naman. Mga vertical, ang spacing niya is 100 mm. Clear distance. Okay? So, sampulan lang natin. Walang naka-specify dito kung ano yung distance. So, equally divided na lang natin siya. Okay? Okay, so, offset muna ako ng 100 dyan sa kabila. Then, burahin ko to. Then, offset ko ng 25. Then, ito, i-copy paste ko. CO. Yan. Check natin yun. So, check natin ito. 100 kasi yan. Ito kabila. Ano kaya to? 88. So, may difference siya. Halos hindi naman siya masyadong halata. Pero, assume natin na 12 ang difference nila. So, move ko to ng 6 para kahit papano, hindi siya halata. Okay? Then, after that, copy ko na to. Copy, copy, copy. Okay? So, after that, yan, burahin ko na to. Burahin ko na ito. Okay? And then, ito, pwede kong gawing group na yan. And then, railings to. Railings. Yan. Then, move ko na to dito. Hindi dyan na. Dapat, dito sa dulo na to. Dito. Yan. Ganyan. Then, may mali. Wait lang. Sorry. 25 mm. Wait. Sorry. Sorry. Then, 25. Then, ito. Extend natin yan. Then, ito. Galing dyan. Then, ito. Move ko siya ng pag ganyan. Then, 50. Okay, burahin ko na ulit to. So, sasakto na yun dito sa kabila. Okay? Burahin ko ulit to. Yan, sasakto na yun dyan. Ngayon, ang pwede na natin gawing next dyan, ito, pwede nyong burahin yan. Yan. Pwedeng hindi na rin kung tinatamad kayo. Yan. Kasi syempre, hindi yan makikita dapat. Kasi pag tinignan nyo dito, yan, ayun o, pansinin nyo, hindi makikita yung molding, yung bintana, ganyan. Okay? Okay, so yan. So, ang gagawin natin dyan, ito, i-explode ko siya para mabura. Hindi yan mabubura kapag hindi mo na-explode eh. Then itong bintana. Move ko siya, then gagawan ko siya ng separate na hatch. Then, i-MA ko ulit. Then, pwede mong gawing group na ito or block. Nasa sayo yan. Wait lang, murahin ko na to. Yan, ito, highlight ko para maging group. Okay, so next, ito, pwede mong burahin nyo na yan. Burahin na natin. Hindi naman talaga makikita yan. Then ito. Yan. Then ito, poste. Yan makikita dapat. Okay, so goods na tayo dyan. Okay? So, goods na tayo dito. Ito pala, sobra. Wala yan dyan. Okay, so, yun, tingnan natin. Goods na yan. Next na natin dito sa may right side yan. So, makita natin dito, from the detail naman, kita natin yung detail. Perspective nung, saan na yun? Wala. Detail ng ating railings. Ayan. So, makita naman natin dito na meron talaga siyang isa dito sa gitna. Ito, wala. Okay, so, gawin natin dyan. Ano yung ginawa natin last time? Or dito. Okay, so, gawin ko lang ng mabilisan. Gawa ako ng line na ganyan. Offset ako ng 1,000. Ito munang side na, mamaya na yung nandyan. Okay, and then offset ulit ako ng 50. 50. Sorry, wala na pala to. Isa na to. And then, ito, burahin ko. Yan. Then, offset ako ng 25. Bilisan lang natin. Yan, ganyan. Okay? Then, burahin ko na to. Okay, so, after that, ito,
move ko siya dahil i-explode ko. Ay, group pala siya. So, ungroup siya. Yan. So, ika-copy ko siya ng ganito. Yan. So, and then i-extend ko na lang to. Then, ito, copy ulit. Toink, toink, toink. And then, ito, tsambahan nyo na lang na ganyan. Kung gusto nyo nang saktong-sakto, wala nang problema. Okay? Then, ito, MA. Then, group. Okay? Railings, railings. Okay, so next natin ay, saan na ba yun? Itong dalawa na to, yung distance na yan. So, i-ano ko, separate ko kasi masyadong maano dun eh. Maraming linya. So, gagawin natin dyan. Ito, as usual. Copy ko ito dito. Then, copy ko din to sa... Sagad-sagad siya kasi poste to poste yan eh. Yan o, wall to wall yan. Then, meron sa gitna. Then, meron sa gitna. Sorry, 50. 50, then ito, offset ko ng 25. Then, after that, kakopy ko na lang ulit ito. Yan. Ganyan. Okay, and then trim, erase. Then, ito, halos okay na siya. Ito, pwede pa natin lagyan ng isa. Pero double check natin sa perspective. Kung ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano sa perspective? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. Gayahin natin siya. 6, 6, 6. So, yan. And then, copy. Alright. So, copy. Then, MA. Yan. So, meron ka ng railings dito sa kabila. Okay. Saan na yung dulo niyan? Ito. Yan. So, and then ito, i-explode natin siya para mabura. Yan. Wala ka dapat kasi makita dyan. Yan. Then, ito, yan. Ito ang matrabaho dito. Magbura-bura. Yan. Kaya minsan, tinatamad ako. Hindi ko na binubura yan. Okay. So, yan. Huwag na natin buuin. Kung ano lang yung abuti ng sipag ko. Ganyan na lang muna. Okay? So, meron pa dyan sa gitna. So, ganyan na muna tayo. Next na natin dito sa may kabila. Itong kabila naman, ito na yan. Copy mo lang to. So, ito, copy natin siya dito. MI pala siya. Mirror ko naman siya. Ayun. Tapos ang boxing. Next natin, ito ng tawag dito, yung mga elevation na. Okay. Copy na natin to. Gawin ko dyan, i-ungroup ko muna ito, then i-copy ko ito. Yan. Pag ganito siya, then dapat halos pareha siya ng height. Ito. Okay, so yan, ibaba natin ito. Pero hindi ko na isasama to. Sinama ko pa ba dun? Check natin. Ayun, wala na. A prime lang and D. Okay? So, itong A prime, ito pala dapat ang kinapi natin. Sorry. Burahin ko na to. Ito pala dapat. So, ungroup. Then, copy ko ito. Yan, ganyan. Okay. Then, move na ganyan. Then, burahin na natin itong may C naman dun, no? Ito lang burahin natin yan. Itong A prime. Okay, and then, EMA natin ito para tayo siya. Yan. Then, move natin. Okay. So, goods na yan. A prime. Masyadong matikasya to. Ba't dito nagkasya? Ay, oo. Kasi nga, ano siya? Nag-same size siya. So, dapat MA na lang natin ito. Lumit siya. Okay, so after that, ito, offset natin siya.
pababa, then balik, pababa, or sagad na siya. And then pababa, then yan. Then ito dito. Dito kasi yan. Ganyan. Okay? So, yan na. Next na natin. Ito, burahin ko na ito, no? Ito, pwede kong i-copy ka na yan. Copy ko na lang yan. Ganyan. Okay, so, pwede pa nating i-move siya. Move. Yan, nakaganto. Then, ito, move ko na lang ulit. Yan. Okay. Then, ito masyadong malapit dun. By the way, ito pwede nyong gawa ng separate yan na na layer. Hindi natin nagawa. Then, move ko na ganyan yan. Then, ito dito. Okay. So, next na is ito. Ito pala sobra. Dapat dito lang to. Okay, so meron ka ng right side elevation. Right side elevation. Extend natin yan. Then, pwede na natin ito, tanggalin natin to kasi may kulang dito eh. Ito, tsaka may mali dyan, diba? So, move ko lang ulit to, konti dito, para makapag-copy ako ng papel na iba. At the same time, ito, i-copy natin siya. Alright. Yan, then, ito. Okay, so mapansin nyo dito, pwede pa natin i-move to dito. So, maluwang pa dito masyado, ano? So, wait lang, hindi na sa ano. Yan. So, pwede natin i-move siya ng ganyan. Pwede nyo pang i-move to ng ganito kung gusto nyo. Para mas maluwang dyan. Okay? So, for the meantime, ganyan na muna. Okay, so tapos na natin yan. So, hindi natin kaya yung lahat ng elevation in just one session. So, next na natin yung iba. Okay? So, yun lang. As usual, to God be all the glory.